Hello mga very good! Whoop, whoop. So kagabi nung pauwi na kami, tinanong ako ng asawa ko. Sabi niya, paano kung i-required kami sa office na magpa-vaccine? Sagutin natin yan ngayon. Should Christians get vaccinated? To get to the point, let's answer some questions. First, why identify Christians? Bakit kailangan itanong kung Christian o hindi? Magkaiba pa ba yun? Ganito kasi yun. Meron kasing common notion sa traditional churches na yung vaccine daw ay ang gagamitin ng demonyo o ng kaaway o ni Satan o ng Antichrist para itatak yung mark of the beast o yung 666. Well, to me, to be really straightforward, I really don't think that this COVID vaccine is the mark of the beast or the 666. However, I believe na kasama ito sa tactics ng demonyo para sanayin tayo sa pagbabakuna. Kasi ibabakuna din naman yung 666 eh. So para pag dumating na yung time na yon, sanay na tayo. Wala nang shock factor kumbaga. Mas madali nang makakauto ng marami. Pangalawang tanong, bakit ba maraming takot sa bakuna ng COVID? Well, bukod sa politika, maraming takot sa bakuna ng COVID sa mga Christians kasi nga, may bali-balita na mayroon itong kasamang QR code. Di ba nga maraming mga Christians na medyo napaparanoid sa mga end time signs. Kasama yung QR code na yan. Actually, sa panahon ngayon, marami ng mga establishments na hindi nagpapapasok ng mga customers kapag walang QR code. Ito, kwento ko lang sa atin lang ha. Nakausap ko yung mayor ng Pagsanan last January. So, nung nandun ako sa mayor's office, medyo kwentuhan kami ng konti. Tapos, na-share niya nga yung patungkol dito sa vaccine. Nagtanong siya sa akin kung anong masasabi ko dito sa vaccine. Kasi, ang sabi sa kanya ng municipal doctor namin ay kinukumpleto lang yung mga detalye ng lahat ng mga tuturukan ng mga frontliners para dun sa kanilang mga QR code. So, medyo alarming sa unang pakinig, di ba? Bakit may ganoon? Bakit may QR code? Parang ang mangyayari, medyo outcast ka na kapag wala ka ng QR code. Actually, ganun talaga yon. Darating ang panahon na hindi ka na makakagalaw kapag wala ka ng tatak. Pangatlong tanong, so ano nga talaga dapat? O, papabakuna ba o hindi? May kilang naman itong video na to eh. So, ang sagot, depende. Corny man sa pandinig nyo, yun talaga ang sagot dun. Sabi ko nga dun sa unang tanong, di ba? Hindi ako naniniwala na ito yung mark of the beast. And I surely hope I am perfectly right. So, kung tingin mo, kailangan mo ng bakuna dahil hindi naman ganun kalakas yung resistensya mo, go ahead. Uminom ka agad ng paracetamol bago ka turukan. Tapos kung ayaw mo ng side effects, sundan mo yung suggestion ni Lolo. Huwag ka magpaturok sa side. Sa likod ka magpaturok o sa harap. Pero kung tingin mo naman hindi mo naman kailangan dahil malakas ka naman, naaalagaan mo naman ang katawan mo. Sabi nga ni Bimby, Eddie don't. Pang-apat na tanong, Pastor, ikaw ba? Magpapabakuna ka ba? Ang sagot ko, WWJD. O what would Jesus do? Isipin nyo to. Kung nagkaroon ng pandemic sa panahon ni Jesus, ano kaya ang gagawin ni Jesus? Naka-face mask din kaya siya? O kung Pinoy siya, magfe-face shield din kaya siya? Magpapabakuna kaya si Jesus?